Ngayon nakita nila, tinignan nila kung anong tsura. Tapos, papa-autopsyan nila na, pag nakita nila siguro, karapatan na namin na nagbigay na kami ng waiver. Okay. Nakita nyo, di ba? Nakita nyo yung reaction. May papa-autopsy pa nila. Siguro, bakit papa-autopsy pa? Ganyan. Karapatan. Narinig nyo naman yung sinabi. Alam nyo kasi, mga kababayan, magtataka tayo. Okay? Magtataka tayo bakit ganito. Na engineer yung asawa niya. Engineer yan, yung nagsasaltang yan. Pwede bang tumanggi yung pamilya ni Cabral na ipa-autopsy yung kanyang katawan? Definitely hindi. Kasi alam ko nasa batas yan. Kapag suspicious yung pagkamatay, hindi pwedeng pigilan ng family yan. Buti sana kung namatay lang siya na may sakit, di ba? Kaso, kumbaga, ano yung pagkamatay niya? Biglaan. Hindi naman natural death yung kanyang pagkamatay na nakita natin, nagka-cancer siya, ganyan. Tapos, I mean, yun nga, we talk about natural death. Ang problema, sa kasagsagan ng investigation ng flood control project, ngayon, siya ay nasasangkot dito sa pagnanakaw sa pondo ng bayan at sinabi nga ni Leandro Leviste na ang opisina ni Cabral ay nandoon ang mga documents, mga papeles na pwedeng makapagdiin sa pagnanakaw sa pakikipagsabuatan ng mga kongresista at mga tiwali sa DPWH at may nawawala na nga mga computers, di ba? Nung after ng, I think, investigation ng September. So, hindi pwede na natanggihan ng asawa na hindi namin pwede ipa-autopsy yan kasi nakita nyo na nga, lasog-lasog na nga yung katawan niya. So, karapatan namin na ayaw namin ipa-autopsy. Hindi ba dapat kung asawa ka, dapat ipa-autopsy mo yan kasi mga kababayan, malalaman mo kung may foul play baka o wala. Hindi mo makikita na walang foul play by just mere looking at the face na sabog-sabog ng asawa mo. Kahina-hinala biglaan. Di ba? So, definitely, kailangan malaman ng taong bayan kasi taong gobyerno siya, it's public interest, public concern, kung meron ba kinalaman si Marcos Jr., si Bangag, dito sa pagkamatay ng kanyang asawa. Now, pakinggan uli natin. Sir, bakit po ayaw niyo pong ipa-autopsy? Yan. Yung, Ba't lang papa-autopsy pa? Nakita mo na yung sarili niya na hiwain mo pa? Okay, di ba? Nakita mo, bakit mo pa ipapa-autopsy? Nakita mo na yung sarili mo, hiwain mo pa. Anyway, patay na yun. Wala nang pakiramdam yun kahit na hiwain mo. At talagang mandatory yun, nasa batas yun. Dahil suspicious nga. Sino ba naman ang mag-wonder o magliliwali o magpapahangin doon sa bangin? Walang matinong tao na may acrophobia o may fear of heights na magliliwaliw doon sa bangin. Kaya hindi nga natin alam kung ito ba ay nauutusan ng Bangag Administration, ito ba ay tinatakot itong pamilyang ito. We'll see, tingnan natin. Kasi nakita na ako na in-autopsy, binubuksan buo. Tapos biyaan lang, iiwan na lang yung mga mag-autopsy. Nakita na siya na nag-autopsy, iniiwan na lang bigla. Sorry, may kinain kasi ko. Okay? Iniiwan na lang bigla. So, medyo may something dito Kasi kung nakapag-aral ka, as engineer ka, you're professional, for sure, nagbabasa ka ng, kahit pa paano, nanonood ka ng mga palabas. Diba? Nakapag suspicious ang pagkamatay ng isang tao, diba? Kahit saang lugar yan, kahit saang estado, kahit saang bansa, karapatan ng estado na i-check kung ito bang taong ito ay may gumurgor sa kanya o may tumulak sa kanya. Although alam naman, wala naman tayong talagang tiwala sa gobyernong Bangag ngayon kasi lahat pwede nilang bayaran, lahat pwede nilang laruin. Listen. Ikaw ba gusto mo namatay ka na? Gusto pang Gusto mo makita pa na naghirap na yung tao tapos hiwain mo pa? Depende sa pagkamatay. Ikaw ba, sabi niya, namatay ka na, gusto mo pa hiwain? Siyempre, ayoko nang hiwain ako. Kung ano naman, kung natural death naman, yung cause ng pagkamatay ko, bakit ako, pag inimbalsa ka, hiwain ka talaga. Actually, di ba? Actually, pag inimbalsa mo ka, hiwain ka unless na ipakremate nila ng bonggang-bongga right away. Di ba? Mandatory yan So, dito may nakikita akong something sa mamang ito. It's either tinatakot sila, we don't know. Listen. Para lang ano ang dahilan na wala naman sila nakitang foul play. Okay, wala daw silang nakitang foul play. Hindi mo makikita kung may foul play. Sabi ko nga by just looking at the cadaver, mga kababayan, hindi makikita yun kahit sinong eksperto. Unless na mayroong what? Mayroong medical expert to see, to check, di ba? Yung mga, kung meron bang sakal ba siya o nag-struggle ba siya? Nag-struggle ba siya kung paano siya bumagsak doon sa bangin na yon. Okay, another forensic episode na napanood ko. Dito nangyari, I think, sa Newport Beach. Okay, dito long time ago nangyari, 80s. May segue ko lang. Merong
magkapit-bahay, magkaibigan sila. Let's say si Zorro, okay? Si Zorro, dahil magkaibigan kami, in-insured ko siya. In-insured ko siya ng, let's say, actually $40,000 lang yun nung time na yun. Nalala ko yung episode. Ngayon, dahil gusto kong gurgurin si Zorro, dahil gusto kong makuha yung, sorry, ikaw naging halimbawa ko, yung $40,000. Sasabi ko kay Zorro, halika, sabi kong gano'n. Pero babae itong biktima, halika, palangga, magliwaliw tayo, mag-emote-emote tayo doon sa Newport Beach, doon sa medyo sa overlooking. So nag-inom-inom kami kunyari, tapos tinulak ko siya. Yun yung nangyari Tinulak. Doon sa bangin din yon. So tinulak, so in short, namatay. Huwag na lang yung si Zorro. Basta yung babaeng yon, namatay. Okay, namatay siya. Din, ako na nag-insured sa kanya, nakuha ko yung $40,000. Pero syempre, yung mga insurance company sa Amerika, may mga investigation, doon nakita, kasi parang ang lumabas, natural death Natural lang, not natural, aksidente, na-slide siya sa ganon, pero may mga pictures doon na pinakita. Tapos yung pangalan nito, yung based doon sa autopsy, based doon sa sa medical report, mga palangga, nag-struggle yung biktima. Nag-struggle siya talagang nag-struggle siya from basta medyo masyadong 1 hour 2 hours episode yata yon. But anyway, hindi porket nakita mo na nalaglag sa bangin, wala namang foul play, hindi ganoon. Yung napanood kong episode, akala nila kaya nga binigyan ng insurance company ng $40,000 ng claim. Tapos na rule out nila later on, yung pala itinulak. So ito yun. Lalo na ito yung halimbawa na hindi po pwede basta-basta na dahil family ka, hindi ko na ipapa-autopsy kasi kawawa naman yung asawa ko, nalaglag na nga di ba? Again, nasa batas yan, na hindi mo pwedeng kahit ayaw ng family, kung ito ay public concern, kailangan malaman ng mamamayang Pilipino, baka si Lisa Tanas ang nagtulak, hindi natin alam, si Marcos Jr., si Tambaluslos, si Amina o sino pa man. Di ba? Ito yung mga halimbawa lamang. At hindi mo pwedeng sabihin na dahil asawa mo yan, ay hindi dapat ipa-autopsy. Kasi na pa kayo sa government, sir? Hinihiling ko lang. Kasi ako galing rin ang gobyerno sobra yung yan na nagpakahirap ang asawa ko. 42 years in service. Tapos ayan ang nangyayari. Yun kasi yung problema, no? Nagpakahirap yung asawa mo, 40 years in service. Okay lang sana kung 40 years in service na hindi ka nasangkot sa pagnanakaw. Pero malupit kasi talaga ang sistema ng gobyerno sa Pilipinas. Halos lahat magnanakaw. Kaya nga gusto ko nga, pag ako naging presidente, hilirahin ko silang lahat. At i-execute natin ng bonggang-bongga yung aking executive order number. Ano ba yung executive number natin? Executive number 13, bangin. Di ba? Remember that? Sinabi ko sa inyo, ibabangin lahat natin ng magnanakaw. But anyway, sige. Kaya mahirap pumasok sa gobyerno tapos kasama ka magnakaw. Talagang kakarmahin ka at darating talaga ang panahon na pagbabayaran mo ang lahat ng kasamaan mo. Gusto ko yung magbigay ng reaction, sir, sa attention na binibigay na. Ako saan galing rin sa trabaho Nilagaling rin sa gobyerno Kaya nga lumabas ako sa gobyerno Sir, gano'ng kasakit sa pamilya nyo na naantala pa po yung pagpaproseso po sa bangkay ng asawa nyo? Nagluluksa po kayo. Para Tapos ang dami pa nilang requirements. So, ganun ba yung nagdudusa na kami tapos ito ang ramdaman mo, kahirapan ka pa. Actually, normal lang yan na may process talaga. Katulad ng pagkamatay dito ni Tantoco. Yung na-overdose si Paulo Tantoco na isinama ni Lisa Tanas Marcos kasama yung asawa niyang si Undersecretary Dina Arroyo Tantoco, hindi yun kaagad-agad na iuwi yung bangkay. Kasi may medico legal yun. Yun, di ba? Nagparty sila, nagdroga, nagpulburon sila. Hindi yun ganun, sir. Okay? Hindi right pag namatay, makukuha mo kaagad. May proseso talaga. Pero naintindihan kita. I don't know kung tinatakot ka or wala kang tiwala sa gobyerno. That's really understandable. So, kinukumpara ko lang nung namatay si Tantoco dito, hindi kaagad na-release ang bangkay on the same day or on the second day. Tinapos muna ang examine sa kanyang katawan bago yun inuwi sa Pilipinas. Kaya na-rule out yun at inamin mismo doon sa medical legal expert ng asawa ni Paulo Tantoco na si Dina Arroyo Tantoco na undersecretary ni Bangag, Office of the President, na nagpulburon sila. Grabe, Grabe itong laban na ito. Nakita niyo yung mga nare-report ko sa inyo? Konektado ako lahat dito dahil ako nagpasabog dito. So anyway, tuloy natin. Pero sir, nakikilala niyo po yung mukha ng asawa niyo? Oo. Kilala ng anak ko, kaya bigyan kami ng waiver. Ano pa doon silang punto? So, para patunayan, gaano katagal kami nagsama ng asawa ko. Naniniwala po kayo aksidente po yung pagkahuli niya? Okay. Kasi, ang punto lang naman doon, nagpunta siya dito para mag-unwind kasi masyado madaming pressure na. Okay. Naniniwala ka ba, sir, na naaksidente ang asawa mo? Parang 100% na sure siya na aksidente. Alam mo, kung ako ang asawa, hindi ako maniniwala kaagad. Pagdududahan ko lahat ng mga nakasama ng asawa ko, teka muna, yung driver, baka tinulak.
'Di ba? Pag sinabi niya kagad, sure na sure siya eh. Hindi ka pwede kahit asawa ka na magsabi na 100% sure ka na walang foul play. Kaya nga tayo may mga coroners, 'di ba? May medical legal sa atin. Kasi pupapasok yung expertise nitong mga ekspertong ito. Na i-check mo muna yan. Baka tinulak ng driver or whatever. O baka yung driver nakipagsabuatan. Di ba? Baka tumawag yung driver, hello Bangag, hello Lisa Tanas, o nandito na si Yusek Cabral, pwede nyo lang itulak. You know what I mean? Yung mga possibilities. Pero ito, makikita natin, may ang daming red flags. Yes, which is, hindi nga natin alam kung siya ba ay natatakot, napipressure. We don't know. Hanggat hindi pa tapos ang investigation. We're here para salansanin o i-analisa yung kanilang mga reaction. Dahil hindi naman tayo stupid. Nag-aaral din tayo. Na-experience na, may marami tayong mga experience sa buhay na pwede nating may apply by, listening sa kanilang pagpapaliwanag at sa mga circumstansya. Tignan natin. Kasi kaugnay po yan nung sa flood control, sa sir. flood control. Siguro, kasi hindi kami nag-uusap tungkol sa sa kaso ng flood control. Hindi kami nag-uusap na, pag yung isang kaso niya na sabi nga may attorney ka, ibalay yung attorney mo mag-ano. Dahil kaming mag-asawa, iba yung namin, para kaming engineer, kaya ayaw ko namin ka ng professional judge. Okay, hindi daw sila nag-uusap. Medyo iba nga yung relationship nila, no? Kasi no matter what, kapag ang asawa mo ay nasasangkot sa ganitong klaseng problema, 'di ba? Whether siya ay guilty or not, 'di ba? Bilang isang asawa, magkatabi kayo matulog, unless na hindi kayo magkatabi, hindi pwedeng hindi niyo pag-usapan na, darling, sweetheart, honey, my love, babe, 'di ba? Honey, ano na ba itong medyo, I don't know, pero sige, tignan natin. Kaya umalis ako sa biyernes. Ang gusto niyo po, ma-release na po. Oo, yun lang gusto namin. Magpapasko, makasamahan man lang namin yung asawa ko lang, asawa ko yung Pasko. Sabi nga namin nagpaplano kami ng Pasko na pamilya. Kasi, kaya ayoko yung mga anak ko. Teka. Medyo, sa dyan medyo hindi consistent yung pagkasalita niya. Siyempre, gusto namin makasama namin yung asawa ko, magpapasko. Nagpaplano nga kami magpapasko. Parang, kung ako noon, di ba? Talagang ganon, magpapasko. Pero yung nangyari sa pamilya mo, na insidente, o aksidente, kailangan malaman mo. Di ba? Oo, gusto natin makasama, but you have to go sa proseso na kailangan malaman ko kung bang asawa ko tinulak. At sino naman ang matino, sabi ko, may fear of heights, na magliliwaliw ang magpapahangin doon sa bangin. Walang matino na magpapahangin sa bangin, mga kababayan. Kaya, I don't know. Tignan natin. Mabubuli sila. Dali Ano daw? Kaya ayoko yung mga anak ko, mabubuli sila. Nagkatrabaho ng maayos. Inconsistent. Kasi, ang pinag-uusapan dito yung bangkay na makakasama nila. Teka, balikan natin ng konti. Trabaho ng maayos. Dali. Kaya ayoko yung mga anak ko, mabubuli sila. Ito pa, konti pa. Sabi nga namin nagpaplano kami ng Pasko na pamilya. Kasi, kaya ayoko yung mga anak ko, mabubuli sila. Okay. I will stop ko muna si Kuya. Okay? Ganito. Nagpaplano kami ng pamilya, ganyan. Dapat ang sagot yan, nakakalungkot kasi nagpaplano kami na magkakasama kami. Usually, magkakasama naman talaga ang family, lalo sa Pilipinas. Pero ito pa yung nangyari sa amin na hindi ko akalain. Bilang asawa, gagawin ko ang aking makakaya na mapanagot kung meron mang foul play ito. Kailangan, hindi ko alam itong driver na ito. Kasi nga, mga kababayan, hindi nga ito ordinaryong citizen. Hindi sila ordinaryong citizen. Nasangkot sila sa kontrobersya. Tapos bilang isisingit ni Kuya, yung consistency ng yung consistency ng pagsasalta, magtututo ka sa subject. Ang subject kasi dito is yung namatay ng asawa mo, tapos yung bangkay, yung body, gusto mong maiuwi. Tapos isiningit niya, kaya nga yung yung mga anak ko, hindi ko inano 'Di ba? Ganun yung hindi ko inano kasi mabubuli sila dito. What? We're talking about the katawan. 'Di ba? Ano sa tingin niyo? Mag-comment lang kayo diyan. Nagkatrabaho ng maayos. Ngayon po, sir, ano po Nagtatrabaho yung mga anak niya, mabubuli. Anong kinalaman ng pagtatrabaho ng maayos na mabubuli? We're talking about dito nga sa kanyang katawan na dapat ito talaga i-autopsy. Kaya nga, although wala nga tayong tiwala sa bangag, pero ang pinagbabasihan natin dito, yung consistency ng statement ng isang namatayan at isang asawang nagmamahal. Kasi kung ako nasa pwesto niya, kung kunyari asawa ko yun, lahat ng ways, mga kababayan, na malaman ko kung ano ba talaga ang result, nag-struggle ba yung asawa ko? Meron bang pagtulak?
hindi ka agad-agad na iuwi ko na yan, wag mo nang i-autopsy. Kasi pamilya ko naman yan eh. Ayoko naman, asawa ko naman yan eh. Nakasakta na nga eh, bubuksan mo pa yung katawan. Again, bubuksan at bubuksan pa rin yung katawan niya. Kasi i-imbalsa mo yan unless na ipakremate at yun, another, ano na naman yun, another forensic blood na naman ang gagawin natin kapag pinasunog nila o pinakremate. May mga documents pa na hinihingi ko nila. Nila wala yung pipirman doktor. Doon sa death certificate. Yung nag-declare po na patay. Oo. Sir, pinapa-DNA test din daw po. Oh, sabi ko, paano mag-swab ka lang, makakalaman mo DNA ng ano, hindi ba? Para napadaming proseso, pinapahirap. Eh kami na yung anak ko, tsaka yung ako na mismo nagsasabi, asawa ko yan. Nanin. Ako na mismo nagsasabi ng asawa ko dyan, ang dami DNA pahirap. So again, na-explain na natin yon mga kababayan, na hindi, na hindi basta-basta na ibibigay yan sa pamilya, lalo na kung ito ay mayroong ganitong klasing kontrobersya na kinasasangkutan. Ulitin natin mga kababayan, mandatory po pag ganitong klasing kamatayan na biglaan at lalo na mayroong nasasangkot na malaking kontrobersya, lalo na sangkot dito sa pagnanakaw. Although wala tayong tiwala sa Bangag administration dahil magkakasabwat sila, mga kababayan, merong public accountability, okay? Itong gobyerno para talagang yun nga makita, i-autopsy itong katawan na ito. Kasi tignan natin kung hindi kasi gagawin din ng Bangag administration yan. Kung hindi nila gagawin yung mga autopsy na yan, may implication din sa kanila. 'Di ba? Ibabato din natin, bakit hindi niya in-autopsy yan? Siguro, ayaw niyang i-autopsy kasi magkakasabwat kayo, 'di ba? So kasi hindi na siya private person yung namatay, hindi kasi private person eh. So parang, it's either ipa-autopsy, okay, o hindi, questionably pa rin ang Bangag administration. Bakit? Kasi ang nasasangkot dito sa pagnanakaw at sa mga nagkandamatay sa Pilipinas ay ang Marcos administration dahil sila nga ang tinuturo na mastermind ng pagnanakaw. Kaya hindi rin pwedeng kahit na pigilan ng family, ng asawa, hindi po pwede kasi may pananagutan. May accountable ang gobyerno na para gawin ang tama. Which is alam natin na hindi nila ginagawa ang tama. Maari yung ano na yan, yung medical na yan, ipipeke na naman nila yan. 'Di ba? O sinasabi nga natin, maaring yung namatay, hindi talaga yun ang namatay. Baka magpa-plastic surgery na siya, baka mag-iba na siya. Maraming pwedeng anggulo, mga kababayan. So ngayon, yan yung nakikita natin dito na medyo may something dito, no? May something tayong na nakikita na parang, teka muna, ano ba to, natatakot ba tong pamilya? Teka, ituloy natin. Hindi nila yan. Ba't ano pa gusto nila i-prove? Maghanap sila ng ibang tao? Yun lang magiging reaction ko. Ano pa ang gusto nilang i-prove? Maghahanap sila ng ibang tao? Actually, pinag-usapan na natin kanina yan na baka nga yung namatay na yon ay hindi si Cabral. Di ba? Pwede kasi may anggulo na sasabihin na kinausap ito, ang family, o sige, ito ang plano natin ito ang gagawin natin, palalabasin natin na nalaglag yung asawa mo pero hindi naman talaga yung asawa mo. Basta, hindi na siya magsasalita, after nitong incident na to, magbagong buhay na kayo, hindi na namin kayo pakikialaman, tapos na, 'di ba? Dahil itong utos ni Lisa Marcos, itong utos ni Bangag. So, itong moment na ito, mag-acting-actingan na lang muna tayo kasama yung driver. Possible 'yun. 'Di ba, mga kababayan? O, teka. Kung ikaw man, gusto mo ba nakita mo yung magulang mo o yung anak, kasama mo sa bahay na asawa mo na nakita mo na nagka-disgrasya tapos gusto mo pabuksan mo pa yung Okay. Kayo na siguro mag-umusga. Okay, ikaw ba? Gusto mo ba na yung na-disgrasya na yung asawa mo, pamilya mo, gusto mo pang pabuksan? Kasi hodang namatay sa natural death or sa aksidente, ang bangkay ay talagang binubuksan yan, iniimbalsa mo yan. Di ba? Unless kung natural death from the freezer, kasi ako, meron akong mga pasyente in the past, mga kababayan, na ayaw ng family yung ipaimbalsa mo pa. So, from the freezer, okay? Pero ito kasi natural death, hindi walang nasasangkot na kontrobersya. From the freezer, diretso na sa cremation. Pero again, hindi ito applicable sa case ni Cabral. Hindi siya applicable dahil nga may kontrobersya. At ito'y public concern, public interest na kailangan malaman ng taong bayan kung tinulak ba ni Bangag o ni Lisa o ni Tambalos Dos si Cathy Cabral. Yun yung punto de vista natin. Bubuksan at bubuksan, sir. Dapat, I don't know what's going on sa husband. Sabi ko nga, hindi ka natin alam kung pinipressure ba sila, tinatakot ba sila. We don't know. So sir, para sa inyo, hindi po tumalon ng kusa yung asawa niyo? Accidental? Siguro yun. Kasi sa akin, magkausap pa kami Okay. Para sa akin, hindi tumalon yung asawa ko.
aksidente yon, paano mo nasasabi wala ka sa pinangyarihan? Di ba? Then may kasamang driver. Maraming possibility. Nag-wonder. Di ba? Naglakad-lakad daw doon. Una, ang sabi pa nga, di ba, doon sa video na by 3 p.m., nung una, dumaan sila doon, tapos sinita sila ng polis na pinaalis sila doon, tapos bumalik pa sila doon uli. Di ba? Nag-trip pa uli sila, bumalik sila uli doon sa bangin. So, meron bang kinita doon? Marami namang pwedeng lakaran kung gusto mo lang mag-unwind. Bakit doon bumalik second time around, bumalik si Cabral, kasama yung driver niya, na doon pa mismo sa bangin. Then now, sinasabi niya na sigurado siya na ito ay aksidente. Hindi mo yan pwedeng sabihin. Mga kababayan, mga palangga ko, kahit na yung anak mo na, na nadulas sa loob ng bahay, kasi like kami, may mga camera kami, di ba? Minsan may nakikita akong something na parang pasa nung aking apo na, yung mga gas-gas dahil bata di ba? Mga ganyan-ganyan. Nung, I think that was few years ago, di ba? Nung ano pa siya, medyo baby pa, may nakita ako dito. Dahil may camera kami, hindi ko alam ano kaya ito, nadulas or what? Bilang isang mahal sa buhay, nireview namin yung camera. Ano ba nangyari dito sa batang ito? Mayroon, sinabi ko pa nga sa nanay niya, siguro kinurot mo, no? Ganyan-ganyan, niloloko ko. Tapos, syempre nagalit sa akin yung nanay dahil, kung ano pinagsasabi ko. Review the camera, kung ano nangyari. Ayun pala, nagsirko-sirko. You know what I mean? Konting dalos lang yun. Tapos, eto nadulas. Ay, manadulas. Ito ay bumagsak sa bangin. Mga kababayan. So, nakikita ninyo na may something talaga, may red flag talaga. Okay, balikan natin ha. Tumalon ng kusa yun sa kanya. Accidental. Siguro aksidente yun. Kasi sa akin, Aksidente yun. magkausap pa kami. Ano mo nalaman na hindi tumalon ng kusa? So sinasabi niya na hindi nagpakamatay yung kanyang asawa. Sinabi niya na sigurado siya na aksidente. How sure? 'Di ba? Na paano naging accurate o naging wala ka naman sa pinangyarihan Hindi ka pwede dahil hindi ka witness. Hindi mo nakita ang pangyayari na siya ba ay nadulas o tinulak ng driver o tinulak ni Bangag, tinulak ni Lisa, tinulak ni Tambaloslos. Oh my God. Before that day. Ano po yung napag-usapan niyo, sir? Wala, gusto lang niya sabi, mag-unwind ka muna kasi sabi ko pa sa kanya, ba't hindi ka umattend ng ICI meeting? Nag-usap kami during that day. Sabi ko, mag-unwind ka muna. Bakit hindi ka umattend ng ICI meeting? Hindi ba dapat? Alam mo, 'di ba pag nagta-travel ka, ako nagta-travel ako Kapag tumawag ka sa jowa mo, sa family mo, hello anak, nandito ako ngayon sa the Netherlands. Anak, ayan tingnan mo, ang dami-dami mga tao, ang dami talaga nagmamahal kay PRRD. Alam niyo, kumain kami sa ganito, sa ganyan. Yung ikukwenta mo yung present, 'di ba? Kung ano yung nangyayari hours before. Yun yung nakikita ko mga palangga. Pero ito siya, balikan natin. Before that day. Ano po yung napag-usapan niyo, sir? Wala, gusto lang niya sabi, mag-unwind ka muna. Wala silang napag-usapan. Dapat magkukwento ka Alam mo, huling usap ko na lang sa asawa ko. Alam mo, nag-usap kami, mahal. Alam mo, ito, ang ganda-ganda ng Baguio, ang lamig dito. Kumain kami sa ganitong restaurant. Kausap ko yung kaibigan kong si ganito. Magkikita kami ni Bangag kasi may plano siyang itulak ako. Yung mga ganun ba? Oh my God. Tignan natin. Kasi sabi ko pa sa kanya, ba't hindi ka umattend ng ICI meeting, yung hearing, yung 15. Sinabi ko sa kanya, sabi ko, kausapin mo yung lawyer mo, mag-usap kayo, dahil hindi tayo papakailaman sa trabaho yan Hindi ako nakikialam ng trabaho Okay. Alam mo kung ano nakikita ko dito? Na sinasabi niya, okay, kausapin mo yung lawyer mo, wala tayong pakialaman dito. Nilalabas niya yung kanyang sarili na wala siyang kinalaman o kinasasangkutan sa anomalya na ginagawa ng asawa niya. Yun yung nakikita ko dito. Parang ako may bolang kristal. No, it's not bolang kristal. Based dun sa narrative, based dun sa kanyang pagpapaliwanag, based sa kanyang statement. Tama ba ako? Di ba? Sabi ni Gracita, palangga, papalabasin nga nila, aksidente yan para may makuha sila sa insurance. Another angle yan, palangga. That's another angle. Okay? Pero kasi ang insurance naman palangga, ano yan, ang suicidal, alam ko, kunyari kumuha ka ng insurance ngayon, may certain period of time lang, let's say 1 year or 2 years, na kapag nagpakamatay, yung policy holder, ay hindi ka makaklaim. Kung 20 years na yung insurance mo, makaklaim ka pa rin. Tama ba ako? May mga insurance, agent? Yun lang ang naalala ko sa insurance, sa life insurance ko. Alright, now, sige, pagpatuloy natin. Sir, last na lang, nasaan yung cellphone at mga gadget? Ayan. Ako hindi pa nakikita, simula dumunod dito. Kasi kasi ko siya. So yung gamit, wala akong nakitang gamit. Sabi po kasi sinuli sa inyo.
Wala siya solid. Ako, dumating ako dito alas 2. Sabi nila, sinoli. So, wala pa ako nakita. Kinausap ko, anak ko, wala silang gamit na ano. Asikaso ko ng aming gamit. Siyempre, asikaso namin tao. Okay. Another point. Sabi ng reporter, sabi daw po isinoli sa inyo. Sabi niya wala pa daw silang nakikitang gamit. Walang ibinigay sa kanilang gamit. Pero dun sa sinabi niya na asikasuhin pa ba namin yan, yung mga gamit na yan? Okay, I will explain. Una, mandatory. Kapag ganitong klaseng insidente, mandatory na ikukumpis ka ng medical legal ng mga authorities ang cellphone. Kasama yan sa investigation. Kasi doon makikita, baka kausap ni Cabral, si Lisa Marcos Tanas, si Tambaloslos, si Bangag na, bumaliktad ka na lang, ganito, ganyan, ganon. Diba? O kausap si Remulla. Pwede yun. So, yung ano na yan, yung cellphone na yan, hindi talaga dapat ibibigay yan sa family. Kasi part yan ng investigation. Kung nanonood kayo ng mga, mga series, diba? NCIS, ano ba mga series sa Amerika? Or Amerika, kasi ang Amerika, sumusunod sila sa standard. Ang ginagawa, di ba, kapag may crime, ipipreserve lahat ng mga gamit sa CSI. Yes, thank you. Ipinapanood mo rin ba? Di ba? Ipipreserve lahat, lalagyan niya ng red tape, di ba? Yellow. Di ba? Yellow tape, lahat yan, ikukordon na. Di ba? Ikukordon na at hindi mo pwedeng galawin yan kahit kamag-anak ka. Yung mga cellphone na yan, alam nyo yan. So, hindi yan pwede galawin. So, kasama yan sa investigation. At although sabi ko nga, kahit wala tayong tiwala sa Bangag administration, wala tayong tiwala sa mga hinayupak na ito, but still, okay, yes, forensic files. Yan, favorite ko. Still, dapat intact yan. Hindi mo yan gagalawin. Kasi doon mo makikita yung mga ebidensya. Sinong huling kausap? Okay? Hindi pa nga natin alam. Baka yung cellphone niya, yung pinampukpok sa kanya. Di ba? Yun yung mga possible things. Na ito kasi nagsasalita yung asawa niya, engineer, NCIS, yes. Kung engineer ka, if you're not only engineer, no? Kung ikaw ay professional na, yung mga ganitong klaseng kalibring mga tao, they deal with what? With government personalities, businesses, na hindi ka tatanga-tanga na ganito yung statement mo. Unahin pa ba namin yung mga gamit na yan? Pero ako, law and order, yes. But kung ako, na asawa ko, definitely, kunyari ako asawa, gusto kong kuwain yung cellphone na yan. Gusto kong makukurious ako, sinong kausap ng asawa ko bago siya huling namatay. Although kahit gustuhin ko man na makuha yung cellphone niya, hindi po pwede. Kasi nasa batas yun. Hindi ko lang alam kung saan batas, hindi naman tayo abogado. Hanapin na natin later. Basta nakasabatas siya na kapag ganitong klaseng pangyayari na may kontrobersya at ito ay taong gobyerno pa, kasi hodang kapatid mo, asawa mo, family member ka, hindi mo pwedeng hawakan lahat yan. Hindi mo nga mayakap yan. Nanonood na kayo, di ba? Nanonood kayo ng mga crime dito. Nakita mo yung asawa mo, nakahundusay na, kinukorner ka pa ng mga polis. Teka muna, kasi baka matamper mo yung evidence. You know what I mean? Well, itong sinasabi ko, ito yung nangyayari sa mga like Europa, Amerika. Alam mo naman sa atin na ang batas ay nabibili. Dahil mismo ang nagpapatupad ng batas ay mga bangag. Yun, mga kababayan. Tapusin natin. Okay, sige sir. Thank you na pala doon. Okay? So now, mga kababayan, okay? Nakita ninyo? So, daming loopholes. Okay? Sabi ni Myra Medina, he doesn't look at and sound like a grieving husband. He's very defensive. Smells something fishy. Ayun na nga, yun din yung napansin ko. Ang problem, hawak ni Baby M ang batas now. So, walang mangyayari. Bubble city, exactly. Yun na yung sinasabi ko na pwedeng ang tumulak dito, okay? Ang tumulak dito ay mga tauhan din ng mga bangag. Let's say, ganitong angulo titignan natin. Na sinadya na sinundan talaga nila. Sinundan talaga nila si Cabral at nakipagsabuatan kunyari sa driver or hindi, sige, pagpalagay na ilabas natin sa picture si driver kasi sa unang vlog natin, kinonvict na natin siya doon I mean, not really convict, na binigyan natin siya ng halimbawa. Let's say sinundan talaga sila habang naglalakad si Cabral, di ba? Nandoon sa bangin, palakad-lakad, tapos bigla pala nakatago pala yung butog ni Lisa at di ba nga, tinulak pala sila ng ganon. Di ba? So yun yung mga kapalangga, mga anggulo na hindi po pwede na, oh my God. Okay? Kahit ngayon, yun yung isang angulo na kung si Cabral talaga yun. Another angle. Dahil ayaw ipa-autopsy. Okay? Ng asawa, ito yung angle na titignan natin na pwedeng homeless nga yung taong yun at pinalabas na si Cabral lang. Okay? Pwede yun. Then another angle sa part ng government, may tumulak
May mga fingerprints doon, may kausap ngayon, etong si Cabral, bago siya namatay, at ang kausap niya nga, kunwari lang ha, example lang, si Martin Tambalusos, si Lisa, din ngayon, buburahin ngayon ng NBI, ng SOCO, yung mga last messages doon. Or pwedeng sabihin nila, wala silang nakitang cellphone. Lahat ng pwedeng palusot ng gobyerno ay gagawin nila, mga kababayan. Okay? So marami talagang anggulo to, maraming posibilidad, pero ang pinagtututukan natin ngayon, yung statement ng asawa. Kasi kay lalaki, 'di ba sabi nila, 'di ba tayo mga babae emotional. Tapos yung mga lalaki hindi masyado sila naging emotional. Pero ang daming red flags. O another point. Sabi ni Gomer, wala bang CCTV doon? Exactly. Dapat may CCTV. Wait, I don't know. Hindi ko alam yung hindi ako familiar sa place. Okay? Hindi ako familiar sa place. Tapos sabi ni James Loud, tapos pinalipad na si Cabral kung saan mang impyerno. O, 'di ba? Possible nga 'yun eh. Pero mga kababayan, ang bottom line dito, sabi ni Ambi, isa sa rescuer, sabi nakita niya durog yung bones sa paa. O ya? O kita mo yan. Durog yung bones sa paa. So yung trajectory ng pagbagsak, doon, di ba? Doon ngayon papasok ang forensic expert. Bakit nadurog yung paa? Paano pati mga blood splatter, pinag-aaralan yan eh. Mga kababayan, pati mga bloods, di ba? Pinag-aaralan yan. So lahat ng angulo, kung durog ang paa, may pumukpok ba muna sa paa niya? So anyway, hanggat hindi pa, ano pa expect natin sa investigation na ito? Ako wala na akong tiwala dyan, Amib, sa na yan, sa investigation na yan. ICI is Marcos appointees, mga taong Ilocanong sindikato, sabi ni Danny Kwan. Yes, given, na yan Palangga, alam natin na sindikato talaga. May CCTV pero blurry ang video, sabi sa DZRH. Sabi ni Palangga, Loida. Ayan. Sabi ng asawa, walang foul play. Wow, ang bilis niya maniwala, sabi ni Adele. Yun na nga. Okay? Dapat ganyan, kung mautak sana si Cabral, nag-screenshot siya, tapos ipagsisend niya sa taong pinagkatiwalaan niya para ma-save lahat history ng pinag-uusapan ng screenshot sa lahat. Alam nyo, sa panahon ngayon may iCloud na. Pero kasi, syempre, yung mga ganyang transaction, usually, yung mga ganyang sindikatong transaction, hindi naman yan sila nag-uusap sa regular phone. May ginagamit silang third-party app. Okay? May ginagamit sila. So, pag mga sindikato, mahirap din yan hulihin. So, ngayon, mga palangga, bundok daw yon, madaming malalaking bato sa ilalim, sabi ni Russell. Okay, may struggle nga, sabi ni yun na nga. So, hindi natin alam kung siya ba talaga yun, fake death ba yun, or may tumulak sa kanya, or aksidente. They said that area daw is busy. Hindi naman daw yung liblib na lugar, sabi ni Cotton Fin. O talaga ba, palangga? Then sabi ni Ma'am Rebecca Ogata, baka close case na yan. Malamang yun ang palalabasin nila. Close case na yan. Pero ganun pa man, mga kababayan, ako, wala na akong tiwala sa investigasyon na yan. Kasi nila yan, forensic. Wala akong tiwala dyan sa putang inang bangag na yan. Wala na yan, malala na ang gobyernong ito. Etong si Cabral, pwedeng siya ay ginurgur o buhay pa siya, sabi nga ni James Loud kanina, lumipad na sa impyerno, or kinausap itong pamilya at tinatakot dahil nga sa posibleng ilalabas niya in the future na mga pasabog o ebidensya na ipagmagdidiin sa bangag administration. Kay Marcos, kay Junior, kay Tambaluslos, kay Lisa, kay Sandro, kay Pangandaman, sa lahat na kasabwat nila. Sabi ni Liz, magmuni-muni sa tulay at napaka-alikabok ang lugar. Marami naman ibang mas lovely places magmuni-muni like Tagaytay. Exactly. Maraming lovely places talaga doon, mga kababayan. Anyway, yun lang ang pwede nating so far, tomorrow, I don't know kung ano pa mga development ng story, pero maraming red flags. Dapat sinasabi nga ni Bakekang, in the US, scene analysis looks for signs of sleeping, jumping, or a struggle, injury patterns, and autopsy findings. Exactly. Alam mo, yung kinuwento ko sa inyo, may napanood nga ako dun sa forensic files na pinatay yung biktima, tapos nalunod siya nilunod doon sa lake. So talagang matinding investigation. So ang pinaka catch ng story, may nakitang halaman, parang kind of plants sa loob ng system ng namatay. So, tapos pinag-aralan niya that within 30-mile radius, okay, walang halaman na ganung nabubuhay sa area na yon. So inaral, inimbestiga nga sa maybe 50 miles, 200 miles, maybe 200 miles, yung halaman na yon, doon lang siya nabubuhay sa lugar na yon. So, yung storya na yon, na-solve yung crime, yung pala, yung biktima na yon
ay pinatay doon sa area na yon at nalaman kung sino ang pumatay kung sino yung suspect o sino yung kriminal. So like 200 miles away. Bakit ko ito kinukwento? Kasi mahalaga ang bawat detalye. Kasi hodang hibla yan. Well, I'm just talking about, the beauty of American forensic, system. Kahit hibla yan, kahit sinulid yan, kahit buhok yan, o anything na foreign object sa loob ng katawan man o sa pinangyarihan ng crime, lahat yan mahalaga. Okay? Pero kaya nga sinasabi ko dito sa mga mata natin, mga forensic experts, okay? Na mga eksperyensyado sa mga ganitong klase mga crime, kaya nakita natin maraming red flags sa kanyang asawa. So we just pray and hope na malaman natin ang katotohanan, but hindi na tayo hindi na tayo nagpapaniwala din sa Bangag administration. Ang pinaka-ultimate solution talaga dito ay tanggalin ang mga addictus benedictus kasi lahat tayo gugurgurin, lahat tayo ipapatayin. Sa nagtanong kanina, Dean is okay. I'm looking forward na makasama ko siya very soon or meron siyang i-reveal sa inyo. I'll talk to him later palangga.